chapter 22, verse 5, he said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Sino po nagsasalita rito? Si Abraham at saka sino? Si Isaac. No? Ito yung panahon na kung saan hiniling ng Diyos na ialay ni Abraham si Isaac. Napakatagal na panahon na hindi sila magkaanak. At nung nagkaanak sila ni Sarah, matanda na po sila. At nung 12 taong gulang na itong si Isaac, hinihingi ng Diyos si Isaac sa kanya. But, ano ang attitude dito ni Abraham? Sabi niya sa mga tauhan niya, "Antayin niyo kami rito. Aakyat kami doon sa bundok na yon," sabi niya, "and we will worship and then we will come back to you." Matindi yung pananampalataya ni Abraham. Alam niyo ba na ito ang kauna-unahang nabanggit ang salitang worship? This is the first time na binanggit ang salitang worship sa salita ng Diyos. First time po yan. And pag ikaw ang tinanong sa oras na ito o miski kailan, pag sinabing mag-worship ka, anong unang pumapasok sa isipan mo? Umawit. Tama, mali? Umawit. Pero dito, sa aklat na ating binasa sa Book of Genesis, wala naman pong tugtugan na nangyari. Walang banda, walang gitara, walang tono, kumbaga. But Abraham called it worship. So, dito, sa aklat ng Genesis na ito, ano po sa tingin ninyo ang worship? Ano ngayon ang worship para sa inyo? Ano ngayon ang worship para sa atin? Ito hindi lamang po basta kantahan o tugtugan. Amen po ba? Sa tingin ninyo, anong worship? Pagsunod. Worship is obedience. Bakit? Sabi ng God kay Abraham, "Ialay mo ang iyong anak na si Isaac." Nagdalawang isip po ba si Abraham? Hindi siya nagdalawang isip, bagkus ang sabi po doon, gumising sila ng maaga, they prepared everything, and they went to the mountain to offer his son Isaac. Wala man lang glimpse of fear para i-offer niya o magdalawang isip siya para i-offer niya ang nag-iisa niyang anak. So malalim ang worship dito, mga kapatid. Kaya pagka sinabi mo, pumasok ka dito kasi gusto kong sambahin si Yahweh, there is a deeper meaning of worship. It is not just about singing, dancing, and praising the name of the Lord. But number one, you worship because you obey God. Sino sa inyo rito nag-o-obey? Alright. Ilan po ang anak ni Abraham? Ilan? Ilan ang anak ni Abraham? 2. Sino yung 2 anak? Si Ishmael at saka sino? Si Isaac. Dahil hindi sila magkaanak ni Sarah, anong ginawa ni Abraham? Pinasiping sa kanya yung kanyang katulong. Sino yon? Si Hagar. Nabuntis niya yung kanyang katulong at ipinanganak si Ishmael. Dahil naiinip na sila sa pangako ng Diyos na si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa.
matanda na si Abraham, hindi pa sila nagkakaanak. Kaya itong si Hagar, nagmamayabang kay Sarah. O ano ka ngayon? Boss kita pero sa akin lagi ang asawa mo. Kasi nabigyan ko siya ng anak. So si Sarah ay talaga naman taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ano nangyari? Nabuntis si Sarah sa edad na 90 years old. Si Abraham was 100. You can just imagine, hello? So 100. Tapos si Sarah, you can just imagine, ano? Kapag si Lord talaga ang kikilos, hindi siya sakop ng time and place natin. Hindi siya sakop nun. Sabihin natin, 100 years old na, so hindi na pwede, matanda na. Hello, nothing is impossible with God. Siguro nung mga panahon yun, nang ibinalik ng Diyos ang sigla kay Abraham, baka 18 years old yun. Amen? Hindi niya kailangan uminom ng kung ano-anong Amen? Hindi kailangan. If God will going to work, hindi siya sakop ng ating oras at panahon. Nothing is impossible. Nung ibinalik niya siguro, 100 years old siya. Tapos, si Sarah, nung ibinalik sa kanya, parang siguro pakiramdam nila ng mga panahong yun mga binata't dalaga. Kami nga lang, pagka nagdidikit ng misis ko, sasabihin ng mga anak ko, iyak ng kadiri, ew. Dirin-diri sila sa amin. Mag-asawa naman kami. Pag niyayakap-yakap ko yung nanay nila, ay, tanda-tanda na. Pero si Abraham, saka si Sarah, grabe, no? And nabuntis. Okay lang yung nag-love-making sila. Amen. Baka matanda na sila, pero they tried. Okay lang yun Pero yung 90 years old ka na, naglilihi ka pa, sabihin mo sa asawa mo, gusto ko mangga. This oras ng gabi, naglalakad si Abraham, ang hinahanap mo, manggang pula. Nakita niyo, mga kapatid? Nabuntis. That is why Isaac is a miracle from God. Now, sino ang hiniling ng Diyos na ialay sa kanya? Sino? Si Isaac o si Ismael? Isaac. Pero kung ikaw ang tatanungin, sinong gusto mong ibigay? Si Ismael o si Isaac? Si Ismael. Sasabihin mo, pambira, Lord, tagal-tagal namin pinanalangin to Huwag naman ito. Si Ismael. Si Ismael na lang, kunin nyo. But Abraham never questioned God. And what happened? Abraham decided to sacrifice his son Isaac. Kaya kung titignan po natin, ang worship na definition dito in the book of Genesis is obedience and sacrifice. Ang sabi mo kanina, Weng, yung motor ko ay regalo ng Lord. Paano kung isang araw, sasabihin niya sa iyo, Weng, ialay mo na yung motor mo sa akin. Erwin, mahal mo ba yung anak mo bunso? Yan ba'y mula sa Diyos? Paano kung sabihin niya sa iyo, Erwin, kukunin ko na yung bunso mo? Lord naman Sino rito ang merong special sa kanyang puso at isipan? Sino rito? Meron, wala? Si Buddha, sinong special kay Buddha? Sinong special sa iyo? Magulang.
Ikaw, sinong special sa'yo? Mama mo. Ako ang pinakamatimbang sa akin, si Monique. Eh. Hindi. Lahat sila matimbang sa akin. Matimbang silang lahat sa akin. Pero alam nyo, yung miracle of God, si Monique kasi yung milagro sa amin eh. Na kapag ka siya ang hiningi ng Diyos, are we willing to give? Pwede ko pa rin bang sabihin sa inyo that, wait, we will worship and God, we will worship, stay here, we will just worship the Lord and we will come back. Just like what Abraham had said. Kaya mga kapatid, ang worship, pakinggan nyo mabuti ito ha, kasi ito sandali lang ito, 5 minutes tapos na tayo. Ang worship is obedience and sacrifice. Ang ibig sabihin mga kapatid, you let go and let God be in charge of our life. Pag sinabi niya sa'yo, Buda, kukunin ko ng papa mo. Isipin mo pa lang, no? Nakakapangatog na. Ang lagi kong sinasabi kay nanay nung araw, tuwing birthday, tuwing Mother's Day, Nay, mahal na mahal kita, hindi ko alam kung paano patakbuhin yung simbahan kung wala ka na. Nanay Yason is very special to my heart. Mahal na mahal ko yung tao na yun. I've lost my parents, both. Kaya nung sinanay na lang ang buhay, talagang, sabi ko nga sa inyo, mahal na mahal ko yun. Kaya sabi ni Mayan, nung buhay si nanay, magalit ka na, basta ako pupunta sa kanya araw-araw. Pagluluto niya ako, maglulutuan kaming dalawa, banding namin yon. O sabi ko, kailan naman ako nagalit? Oo nga, sabi niya, never kang nagalit. Yeah, because nanay is very special to me. I remember when we were in the hospital, I can only communicate with her through cell phone. Anak, and I'm crying, Nay, laban, hindi ko alam kung anong gagawin ko, Nay. Nay, laban. Umiiyak ako, mahagulgol ako ng iyak habang kausap ko siya sa cellphone. These are the moments that, ang hirap po, alam niyo yung sugat na natuyo tapos matutongkab. Yung langib, ang tawag doon, ano? Ganon kasakit eh. But for Abraham, sabi niya, let go and let God. Paano kung isang araw yung business niyo kukunin na? Masasabi niyo rin ba na, wait, we will worship and we will go back. Meaning to say, we will let it go and we will let God be in charge. Now, what happened after Abraham worshiped God? Ano uli yung worship? Obedience and sacrifice. When Abraham chose to worship God, hello? What happened? Ano nangyari? Anyari? Pinigilan ng anghel kasi papatayin niya na si Isaac. And Abraham never doubted God. Talagang hindi niya sasabihin, hindi siya nagdalawang isip. Talagang palaksakin niya yung anak niya. Buo sa loob niyang i-offer si Isaac. Kung saan lang niya, Abraham, wag. Wait, sabi ng anghel. La. Hindi yan ang iaalay mo. Nakita yung ram, yung kanyang sungay na ipit doon.
yan ang ialay mo. When you worship God, there will definitely miracle that will going to happen. Kaya si Monique, special, kasi sabi ko, Lord, let go and let God. Nakita mo miracle sa kanya. Maaring sa inyo, sasabihin niya, si Monique, titingnan lang natin na ganito, pero ganito. Hindi po eh. Ako kasi ang living witness kami ng asawa ko. Kung paano siya dineklarang patay, for 35 long minutes, clinically dead. We were there. Tinanggal na yung mga dextrose. Ilalagay na siya sa body bag para dadalhin sa morgue. We witnessed those things. And then, nabuhay ulit. At the age of 3, na-stroke. Half paralyzed. Pero na-witness din namin kung paano gumalaw ulit ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. At nakapaglakad. Worship God in spirit and in truth. When you enter into this place, you worship Him no matter what, all circumstances inside of you. Ang problema kasi ngayon, pag may problema, magmumukmok, magiinom, magdadrugs, hahanapin ang kaligayahan sa sex, sa relationship, etc. Para makalimutan ng problema. Hindi nila alam, lalo lang nadadagdagan ang problema. But when you worship God, may problema ka na, Lord, sige, kayo na pong bahala, wala naman ako magagawa. Maski mag-iiyak ako, maglulupasay ako dito, I cannot control situations. Kayo na pong bahala, Lord. Kaya kung konting problema lang, aayaw ka na sa presensya ng Panginoon, miracle will never happen. Miracle will never happen. Alam niyo kung bakit kami maraming sasakyan? Hindi sa pinagmamalaki namin. Umulan, umaraw, bumagyo. Never kaming susuko. Mag-asawa. Dala ang aming mga anak. Nagko-commute kami. Si Lucky, gaya kalaki, hila-hila ko. Si Monique, dala-dala na namin. Baha. Kaya pag umalon na gano'n, may dumaan na tricycle, yung alon pupunta sa mukha ni Lucky. Gano'n siya lang gano'n. We never care. Ang heart namin is to worship God. Wala kaming pera. Tatawag yung kuya ko, may sasakyan dito. Magkakaroon kami ng sasakyan. Ang first car na binigay sa akin is Nissan Sentra. SGX. Top of the line pa. Pag nabubulok na yung pintuan niya, tatakpan namin ng zesto. Mamasilyahan lang namin. Pero may aircon, malamig. Naka-SGX kami. Miracle will going to happen if you will just accept circumstances happening to you. Okay, Lord, I will not going to murmur. I will not going to complain. Okay, Lord, so be it. Ikaw nang bahala. Pero kung yan lang ang gagamitin para sumuko ako, never. Nagkasasakyan kami, ginawang service, hatid kung saan-saan. Kaya naman, nakita ng Diyos ang faithfulness. Miracle happen. Ang sasakyan, hindi na big deal. Dali lang. Yung bahay nyo, tumutulo. Kung sumuko ka na at nagreklamo, walang milagrong mangyayari. But Lord, salamat sa ulan. At least nalaman naming tumutulo. Kung walang ulan, hindi mo malalaman na may tulo. Salamat, may tulo pala. Salamat at nararamdaman pa namin ang tulo. Amen? Never complain to whatever circumstances you are going through right now. Laging magpasalamat. Minsan, pagka punong-puno ka na, sasabihin mo, puwisit na buhay ito.
Walang mangyayari pagka ganun. Amen po ba? Why Isaac instead of Ishmael? Kasi nga, si Ishmael ay simbolo ng kasalanan na nagawa ni Abraham. Tama po ba? Pero si Isaac is a miracle that comes from God. Hallelujah. Ito tandaan ninyo. Kapag kasusubukan ka ng Panginoon, ang hihingi niya lagi yung mahalaga sa'yo. Ang hihingi niya lagi sa'yo yung mahalaga. Sa'yo. Minsan, grabe naman. Ito na iniingat-ingatan ko Hihingin pa. Kaya, kapag humingi ang Diyos, laging yung pinakamahalaga sa atin. Amen po ba? Sipin mo ngayon kung anong mahalaga sa atin. Tapos, papasok sa puso mo, Lord, wag naman. Lord, wag naman. Sasabihin ng Panginoon, for I am a jealous God. Wala po dapat pinakamahalaga sa atin, kundi siya. My wife is just a second place to my heart. Because the first place to my heart is God. Amen? Sabi niya, pakasumpain ang nagtitiwala sa kapwa niya tao. Kaya yung buhay mo, pinagkatiwala mo na sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa Diyos lang. Of course, mahal natin yan. Of course, we have obligation to show them the love. Pero, it is not greater than your love to God. Sabi niya, ang nagmamahal sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, ng higit sa akin, ay hindi sa akin. Ang lupit mo naman, Lord. Amen? Kaya kung lahat ng bagay na para sa Diyos, isusuko mo lang dahil sa takot, dahil sa tampo, dahil sa, there will be no miracle happen. There will be no miracle that will going to happen to your life. Tandaan niyo yan. Kung para sa Diyos, sacrifice it all. Obey and sacrifice. That is worship. May natutunan po ba tayo? Alam niyo, tinanong ko yung kahapon when we gathered together, mga intercessors, kumusta ang spiritual life ng bawat isa? Alam mo, natutuwa ako They shared all their honest situation. And as I evaluate, grabe po ang naging growth ng bawat isa sa kanila. Grabe yung maturity na inaabot nila. Grabe yung lumalalim na yung pananampalataya nila sa Panginoon. And that is the only thing that makes me happy as your head pastor. Pag nakita ko ang bawat isa sa inyo lumalalim ang pananampalataya sa Diyos, yun po ang higit na nagbibigay kasiyahan sa puso naming mga pastor ninyo. Hindi namin inaasam na gumaling kayo kumanta, which is part of it. Bakit? Si Bricks, si Marico, si Ding, when I first heard their voices, papunta doon, papunta ron. But now, they can lead. Because that is the miracle of God. When you chose to worship the Lord, obedience and sacrifice, miracle will happen. Si Briggs, kaya-kaya niya na Si Ding, pinag-worship namin yan sa mga pastors. Halos takpang kami ng ulap ng langit. Marico, nakikinig ako sa ensayo nila. I'm hearing their voices. Hallelujah. Tandaan po natin. The attitude of Job, mga kapatid. Tingnan natin sa book of Job, yung attitude ni Job. Sabi niya, naked I came from my mother's womb,
and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Huwag niyo laging iisipin na, magaling ako. Shh. Dumating ka po dito, hubad. Sa sinapupunan ng iyong mga gulang, wala po tayong pag-aari, wala tayong pwedeng ipagmalaki. At aalis din po tayo rito na walang madadala. People will forget your name. People will forget everything that you have done. But God, namarkahan ka na niya. Kaya huwag nating ipagpapalit ang mga katiting na bagay ng mundong ito. Sinasabi nga po namin, the pattern of this world. Kaya sabi nga, transformed by the renewing of your mind. Amen po ba? Hallelujah. Lahat ng bagay, it belongs to God. Even your life. Every single moment of our life, it requires worship. Obedience and sacrifice. Your time, your talents, your effort, your belongings, it requires worship. Amen? Pakatandaan po natin, everything belongs to God. Hallelujah. Sabi po ng 1 Chronicles 29:7, yours, Lord, pakibasa nga, yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Revelation chapter 4, verse 11. Sabi niya, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou created all things. Amen? Sabi niya, and thy pleasure, they are and were created. James chapter 4, verse 10, ano sabi niya? Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Hindi lang po yan isinulat dito. Memorize niyo po, ilagay niyo sa puso at isipan niyo yan. Amen? Sino rito ang ayaw mabulabog ang buhay? Sino rito ang ayaw mabulabog ang buhay? Sino? Alam niyo sikreto para hindi mabulabog buhay niyo? Huwag niyong tanggapin si Jesus. Kasi pag the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, pag-aari ka na niya. Hindi mo na kayang gawin ang gusto mong gawin. Kaya kung ayaw mo mabulabog ang buhay mo, huwag mo tanggapin si Jesus. Gawin mo gusto mong gawin. Pero tingnan mo kung anong magiging resulta. Amen? Now, sabi natin kanina, hingi niya yung the best para mapatunayan mo pananampalataya mo sa Kanya. No? Pag si Jesus na kasi nasa buhay mo, susubukan na lagi yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi, mahal ang magiging resulta Pupunta ka nga sa sinehan, ang mahal na ng bayad mo sa sinehan kasi makakapanood ka na maganda Mag-hotel ka, mahal. Tapos ikaw gusto mo pumunta sa langit, libre lang, masarap ang buhay. Hindi. Kailangan may pananampalataya ka, kailangan may mapatunayan ka, yun ang pambayad natin sa pupuntahan nating maganda. Amen po ba? Hello? Ngayon ganito, ibig sabihin, Pastor, wag na tayo kumanta. Ang worship pala, hindi pala sa pamagitan ng pag-awit. Noon yon, nung unang binanggit yon. Pero nung tumagal na ang worship ibinigay bilang isang awitin, kasi sa pamagitan ng awitin, you can express the feelings. Hello?
You can express. Pwede bang sabihin mo, malungkot ako, malungkot ako, malungkot ako. Ang pangit no? Ang Diyos, ang talino talaga Ang galing, hindi siya KJ. Pero kung sasabihin mo, in moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this. Kasi may nangyari sa'yo no? Namatayan ka, nag-break kayo, failure ka sa ine-expect mo, hindi dumating yung ine-expect mo, may sakit ka, bedridden ka, pero you want to express your worship to God in moments like this. I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Amen po ba? Kaya sabi po sa verses, sunod-sunod po yan. Sabi ng Psalm 68:4, sing to God, sing in praise of His name, extol Him who rides on the clouds, rejoice before Him, His name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads out the prisons with singing. But the rebellious live in a sun-scorched land. Next. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations. His marvelous deeds among all His people. Next. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Next, Ephesians 5, do not get drunk on wine, which leads you to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Next, James 5:13, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praises. So ipinaunawa lang namin sa inyo kung anong kahulugan ng worship, and then nag-evolve na po yan sa book of Psalm, na kasi sa pamagitan ng pag-awit, you can express the best feeling to God. Amen? May naunawaan po ba tayo ngayong gabi? Again, in conclusion, what is worship? Obedience and sacrifice. Hallelujah.